Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan naman natin yung mga math class sa Java. Okay? And syempre, para wala nang masyadong sat-sat to guys, simulan na natin. No? Open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. So as you can see, ito yung code editor natin guys. So ano yung pag-aaralan natin ng mga math classes? Yung tinatawag natin na math pow. Okay, so lagay ko na lang dito. Math to the power of. Yan, math pow. Tapos, meron pang isa yung math sqrt. So ano yun? Square root. Ayan. Tapos yung math random. Yan. So hindi ko na siguro bibigyan ng definition. Paliwanag na lang natin as we go along kasi napaka self-explanatory naman, di ba? Pag sinabi nating math pow, ibig sabihin niya parang to the power up. Okay? I-erase natin siya to the power up. Baka nakalimutan na natin to kasi elementary pa tayo ng pinag-aralan natin to. So bigyan na natin ng example. Now, since we're talking about mathematics, guys, and I wanna be sure, no? Kasi so hindi ko siya bibigyan ng integer value. So ang ilalagay ko sa kanyang value is double para lang sure tayo na hindi tayo mag-error. Just in case magkaroon ng decimal value. Sabihin natin double yung aking variable type. Bakit double? Kasi nga guys, math to diba? Number to. So ano yung magandang pangalan ng variable? Lagyan na natin ito power, diba? Kapangyarihan. Yeah. So paano natin gagawin to? So simple lang. Kung yung sa string method guys, is inuuna nating i-declare yung name ng text kung saan nakalagay yung string. Ito naman wala naman siyang ganun, no? So rekta tayo dito. I-declare mo agad yung mismong pangalan ng math class na gagamitin mo. For example, math, ayan, dot power, tapos parenthesis, and then end of the statement. Now what's next? For example, ganito, para madali. Yung 2 raises to 3, diba? Parang ganyan. Math pow, 2 raises to the power of 3. Ibig sabihin, you're going to multiply it 3 times. For example, ganito, 2, kasi times 3, times 2, times 2. Ibig sabihin, meron tayong tatlong 2 na nag-multiply, diba? On each other. So, ang magiging sagot natin dito is 8. 2 times 2, nakadalawa na tayo agad. 4. Isang 2 pa, kasi 3 to the power of 3. 4 times 2, 8. So, ito yung magiging sagot natin. Okay? So, ganyan yung gamit ng math pow. Ngayon, tignan nga natin kung talagang 8 yung magiging sagot. So, paano natin malalaman? Siyempre, system out natin yan mga tol. System.out.println tapos i-print natin yung power na variable so that we can have the answer. And guys, again, I want you to understand na since double yung ginagamit ko, so meron tong 0.0. So, iraran ko na siya guys. Dapat makukuha natin dito is 8.0. Ayan, nakuha ninyo. So, ganyan lang siya kadali. 8.0. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman. Balik na tayo sa topic. So na yun, nawala. Ayan. Ba? So, tapos na tayo sa math pow. Gamitin naman natin yung another variable ulit tayo. Double na naman tayo dito. Ano ba magandang name nito? Square. Yan. Tapos ganito lang yan guys. So, paano natin siya gagamitin? So, mention mo yung method or yung class math.sqrt parenthesis. Tapos sa loob niyan, lagay mo ngayon yung number na gusto mo i-square root. For example, 25. Square root of 25. Anong sagot? 5. Diba? So, dapat ang sagot nito is 5. So, again, 5 times 5 is 25. So, pag niran natin ngayon tong square, dapat ang makukuha natin is 5. Bakit 5? Kasi ang ginamit natin is square root. Kumbaga, kinuha natin yung square root ng 25. So, run natin. Ayan, nakuha ninyo. So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact, guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay, guys, yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Dahil nakuha na natin yung square root, punta naman tayo sa ikatlo. Ang ikatlong topic natin is math random. So ito medyo madali to guys. Pag sinabi natin na math random, so double na naman yung ating variable dito. Double naman talaga yung gagamitin natin lagi. Random. Yan. Diba? So pag sinabi natin na random, kumbaga nanghihingi lang tayo sa kanya ng random numbers from 0.0 to 1.0 parang something like that. So pakita ko sa inyo. So ito guys, ang ginagawa lang nito basically is nag-generate lang siya ng random numbers. Okay guys. So
paano yun? So, type mo lang dito yung math.random. Okay, and then, ang ipiprint natin yung variable. So, hindi ko masasabi kung anong ipiprint niya na number, no? But definitely, magpiprint siya mag-generate siya ng random value. So, i-run natin. Ayan, o, diba? O, tandaan na niya, 586 yung dulo. Run natin ulit. O, ito naman, o, 054. Isang run pa. O, ito naman, 656. So, ibig sabihin, guys, talagang nag-generate lang siya ng random na number. At dahil dyan, ang next topic natin would be conditional statements. So, pag-usapan na natin yung mga if-else, mga if statement, o mga switch cases, ladder if, di ba? And mga loops, hopefully. Okay?